Hi guys, good everyone. Mag-ano tayo, gagawa tayo ng bechamel today. Kamusta kayo? Today ang ating food ay bechamel. Nagisa na ako ng sibuyas bawang. Yan, para sa ating karne or laham mafroom or minced meat. Yan, sibuyas bawang. Lagay natin yung ating karne para magkalasa. Okay, wala pala dito yung ating minced meat. Takpan muna natin kadali. Kuha ako ng minced meat. Wait lang po. Hi guys. Meron tayong oregano. Maglagay tayo ng oregano sa ating meat. At maglagay tayo ng kurkum. Ipa-brown muna natin konti yung ating meat. Tapos, open na natin yung ating i-boil natin yung macaroni natin. So, buksan ko na yung aking tubig para magpakulo tayo. Ito yung ating karne. Habang antayin natin na matanggal yung sabaw ng ating karne, mag-ready tayo ng kurkum. Ito yung ating kurkum, ito yung ating baharat. Yung ating oregano, makating lalamunan. Yung ating tomato, chopped tomato fresh. At meron tayong Maggi powder. Meron tayong black pepper. At meron tayong salt. Iyan yung ating mga gagamitin sa ating karne. At maglagay na rin tayo ng kamon. So, antayin lang natin na medyo mag-change color yung ating karne at mawala yung sabaw niya. Saka natin ilagay yung kanyang mga spices at saka tomato. At meron tayong tomato paste para pumula yung ating sauce. So, iyan, nag-boil na rin ako ng ating tubig para sa ating macaroni. At yung macaroni natin gagamitin ay ganito. Iyan. Yung maliliit lang siya. Ito yung gawin nating bechamel. Yan. Yung ganitong macaroni. Yung pang macaroni salad din. Yan guys. So, habang inaantay natin na matanggal yung sabaw ng ating meat, mag-fry ako ng butter. Mag-fry naman tayo dito ng butter para sa ating bechamel sauce. So, gagamit tayo ng butter. Oops. Nangangamoy ng ating karne. So, hiwain ko lang to. Mga half tablespoon siguro. Ganito lang kalaki. So, lagay natin dyan para mag-melt. Melt natin. Habang nagbo-boil tayo ng ating tawag nito, good na daw. Wait lang, good na daw. Nagluto kasi ako ng darsil. Ay, nagluto.
8 na yung tinanong ko kanina. So, good na daw. So, it means okay na ito. So, ilabas ko na. Nilagay ko kasi sa oven yung darsin. Ito po yung darsin dito. Yan, nakikita nyo ba? Magbukas tayo ng ilaw. Ay, bukas na yung ilaw, kaya lang sarado pala yung kabilang ilaw. So, ito yung darsin natin, guys. Wait lang, ha. Open natin yung ilaw dito. So, sarado natin yung pinto doon kasi mangangamoy. So, ito yung darsin, guys. Dito lang pala kailangan kong iilaw yung sa oven. In-oven natin, kanina, yung kulay niya is parang light yellow. So, ayan, minisis natin si Amo na kung okay na. So, okay na daw. Ito yung cinnamon powder. Yan, parang mga toothpick na dinala sa kanya. Yan. Ayan siya, guys. Ito yung ginagawang cinnamon powder. So, yan. Yan, antayin natin yan na mag-ano siya, na tawag nito. Uy, namatay yung ilaw, sorry. Madilim. Wala tayong ilaw. Yan, antayin natin lang yun na lumamig tapos bigayin natin sa kanya sa taas. So, nag-melt na yung ating oopsie. At wala na rin sabaw yung ating karne. So, wait lang muna ito. Tanggalin ko muna dyan. Maglagay tayo ng spices sa ating karne. Ito ay kamon. Yan. Balik natin sa lagayan. Ito yung ating black pepper. Mga 1 teaspoon lang nilalagay ko sa spices para ano. Ito naman, magic powder. So, maglagay tayo ng 1 spoon. So, mga 1/2 tablespoon yan siya pag isang puno nito. Yan. Maglagay tayo ng baharat. 1 puno din yung ating baharat, yung ganitong spoon, para mawala yung amoy ng karne. At maglagay tayo ng luyang dilaw or kurkum, half lang. Yan. Mga half lang yan. Ang ating luyang dilaw. At ito naman ang ating asin, pampalasa. Mga 1 scoop ang nilagay ko. At, yan. Mix, mix, mix. Maging dingad niya ng kulay niya, guys. Yan. Matagal din tayong hindi nakapag-vlog. Kahapon, hindi ako nakapag-vlog. Kasi marami akong niluto. Puro isda. Para maiba naman sana yung ating ipapakitang luto. Kaya lang, nawala ng time para magbukas ng cellphone kasi 3 klase ng isda ang aking niluto. Yung speedy, yung sibas, saka yung bulti. So, lagyan natin ng oregano. Kaya ako naglalagay ng oregano, guys, para mabango siya. Pwedeng ilagay nyo ito last. Pwede naman ilagay nyo ngayon para yung lasa niya magpunta sa karne natin. So, yan. Medyo ipa-brown natin siya ng konti. So, pahinaan natin ulit yung apoy. Takpan natin. Pa-brown natin ng konti. Saka naman natin ilagay yung ating tomato fresh na chop. So, dito na naman ako. Maglagay tayo ng corn flour. So, maglagay ako ng corn flour about ilan kaya to? 1 tablespoon lang. Kasi mag 3 cups water ako. So, isang ganito, punong-puno. Yan, igisa natin dyan sa ating butter. Yan. Yan na siyang itsura, guys. Maganyan siya. Yan. So, ang gawin natin dyan, hindi tayo maglalagay ng hot water. Lagyan natin ng warm water. So, 3 cups yung gagamitin ko. Ito nang ginamit kong cups. Yan.
I-melt muna natin to. Kasi parang nag-ano siya sa butter. Hindi naman siya magbuo-buo kasi mas marami yung butter kaysa kanya. Na-melt talaga siya ng butter. So, pwede kayo maggamit ng West yung parang ano tawag nun? Yung pang mix ba talaga? Yan. Ako ito na yung gamit ko. Bakit meron siyang meron siyang dahon. Nahulog ata sa kamay ko yung oregano. So, yan isa. Meron siyang dahon na lumilitaw-lutaw. Lumilitaw-lutaw. Na lumilitaw-litaw. Ayan. Ay! Oregano nga galing sa gloves ko nahulog dyan. Okay lang naman. So, yan, one scoop pa lang yung ating water. 1 cup. 2 cups. Siguro enough na yung 2 cups kasi marami na siya. Or dagdag tayo ng kalahati. Ay, hindi siya kalahati. Dito lang. So, nagdagdag lang ako ng konti. Yan. Tapos, syempre, maglagay din tayo ng asin. Mga, ganyan lang siya. 1/4. 1/4 ba yan? Mga 1 teaspoon. So, para maglasa yung ating dagdagan konti. Tapos, maglagay din ako ng Maggi powder. Mga half spoon nito. At syempre, maglagay din tayo ng black pepper. Yan lang guys, ganyan lang ako gumawa ng ating bechamel sauce. Pero maglagay pa ako ng milk powder. Kasi tubig yung ginamit ko. Minsan, pwede naman gumamit ng milk liquid. Ako kasi tubig ginamit ko kasi gagamit ako ng milk powder. Ito yung milk powder ng Kuwait. So, 2.5, maglagay tayo ng about 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablespoon. Pero hindi ito masyado malaki na tablespoon. So, 6 nilagay ko niyan. Tapos, syempre guys, gagamit na tayo nito. Para malusaw siya kasi naka-open yung apoy. So, yan lang tayo gumawa ng ating bechamel sauce. At medyo lakasan natin ang apoy ng ating laham para kasi malapit na rin kumulo yung ating tubig para sa ating macaroni. I-ready lang natin to guys kasi before sila kumain saka ko siya i-oven. So, i-ready lang natin. Para makapagpahinga din tayo, then back tayo kusina ulit mamaya. Kasi ang oras dito ngayon ay 2:45 ng hapon. Kakain sila alas 5. Ang amo kong lalaki parang kumain 1:30, almusal. So, mamayang gabi pa siya kakain. So, si amo babae, kailangan yan siya kumain ng alas 5. So, yan guys. Pakuluin na natin yan. I think kailangan ko takpan ng konti. Sana huwag gumapaw. Balik tayo sa ating laham. Ayan. Nag-brown na siya kasi nag-dry na talaga siya. Mabango. Saka gumamit ako ng olive oil para pag ganito lang mga niluluto ko, olive oil na yung ginagamit ko. Kasi matatanda na yung ating mga amo. At ilagay na natin yung ating kamatis. Isang bowl na kamatis. Yan. So, parang sobrang dami ata. Pero ano lang naman to, 3 pirasong kamatis na malalaki kasing ginamit ko. Yan. Inulit ko yung kamatis para mag-brown-brown yung ating laham po.
Kaya yan, takpan natin ulit para lumambot yung ating kamatis at mamash natin mamaya. So, check it out sa ating sauce. At natapon ang ating cornstarch na naman dito sa gilid. Yan, mix lang natin yan. So, 1 tablespoon naman yung nilagay kong cornstarch. Siguro naman lalapot na naman yun siya. Pag hindi, mag-additional tayo ng kalahating spoon. Pero mag-ano na to siya. Maglapot na ba yung ano tawag niyan, mag-sticky na siya kahit 1 tablespoon na yung ginamit natin na cornstarch. So, yan lang guys yung ating bechamel sauce. Kaysa bumili tayo minsan sa sa supermarket, kami gumagamit din minsan nun, pero mas better na yung homemade na lang na sauce yung gamitin. Healthy pa. Kasi walang masyadong nilagay doon na mga like preservative kasi nakapack na yun, diba? So it's better na gumawa tayo ng sarili nating version. Sariling version. So, kailangan ganito lang natin para hindi siya magbuo-buo hanggang sa lumapot. So, sakto lang to na maluto yung ating macaroni at maluluto din yung ating karne. Pero yung karne kasi guys, gusto ng amo kong babae. Medyo matagal-tagal mong lutuin. Pero okay lang yan kasi napa-brown ko na siya ng konti. Nagisa na natin sa sibuyas, bawang. Naglagay na tayo ng kamatis. Ito lang sa bechamel natin guys, kailangan ng halo-halo para hindi siya magbuo-buo at hindi siya sa ilalim, yung masunog. Kaya mag-sticky rin naman na siya. Tapos i-open natin ang ating oven. Kasi nandyan yung ating mga pagkain. Iinit natin tapos kakain tayo pag naluto na ako. Para makapagpahinga at balik ulit mamaya. So, yan. Lapot na siya lumapot. Saka ang kulay niya hindi white. Para siyang cream na parang may pagka-yellow. So, tikman nga natin kung tama yung asin. Kasi maganda yung may lasa din siya. Okay na siya. Nakatansya na yun. So, nag-boil lang ating tubig. Lagyan na lang natin ng asin. So, maglagay tayo ng asin. Wala na pala akong asin dito. Kailangan ko na mag-refill ng asin. Ang ating tubig ay maglagay ako ng asin na 1 tablespoon. Kailangan ko refillan yung ating asin. At ito naman, yan, malambot na yun yung ating yung ating kamatis. Iwanan natin sa bit. Ito naman yung natin. Wow! Naparami ata yung kamatis, hindi na nakita masyado yung karne natin. Pero okay lang yun. At least hindi na tayo maglagay ng maraming tomato paste. Kasi mas okay na siya na fresh tomato lang. So maglagay tayo, konti na lang na konti na lang na tomato paste. Uy! Aasar! Wait! Umapaw tuloy. Hindi ko na nakuha. Oh! It's trouble time. So, ibig sabihin, kulang yung ating cornstarch kasi umapaw pa siya. Malabnaw pa yung ating sauce. See? Kailangan talaga natin maging octopus paminsan-minsan. Umapaw tuloy siya. So, ang gagawin natin, mag-additional tayo ng cornstarch. Mag-additional tayo ng half tablespoon lang. Wait lang. Mag-add tayo.
tunawin muna natin kasi hindi natin pwedeng diretso ilagay dyan kasi mainit na, magbuo-buo siya. So, kailangan dissolve natin muna sa water. Kailangan tunawin muna. Yan guys, konti lang. Konti lang yung tubig na nilagay ko talaga, as in konti lang. Para patunaw lang sa kanya. Tapos, half tablespoon na na corn flour yung nilagay natin. O yan, ramdam ko na siyang nag-sticky na siya, pero umapaw, sayang. Sa inad ko na konting tubig kanina, yun siguro yung umapaw lahat. Pero okay lang yan. So, maglilinis naman tayo dyan mamaya. Kailangan ko talaga siya kuskusin dyan mamaya kasi kahapon nagluto tayo ng isda at hindi natin to nahugasan yung ating lutuan. Pinunasan lang. Yung pinsan ko pa ngayon pumunas kahapon kasi busy. So, okay na yan guys. Yung ating bechamel sauce, ayun, malapot na siya guys. Ayan na siya. Kasi pag lumamig to, parang pagid siya, sticky pa siya. So, tama lang yung ganito. Saka maganda pag gumamit kayo ng corn flour kapag sa mga sauce kasi hindi talaga siya mag-sticky unlike sa pag gumamit kayo ng ng tawag nito, harina or harina or harina. So, yan, tumatawag ang aking kapatid. Later lang yan. Mamaya ka na tumawag. Video pa ako. Out niya na sa trabaho. So, tumatawag na naman kasi update doon sa aking anak na umuwi ng probinsya. Gusto niya makausap mga tao doon. Kaya lang naka-group chat kami, kaya kasali din ako. Ano ito? Sinamahan nila ng, alam nyo yun, yung parang litid-litid ng karne. Yan o. Yan, malapit na rin ito maluto guys. So, diretso na natin yung ating macaroni. Boil na natin, kasi boil naman yung niya. Pinupin ko lang ulit yung apoy. So, luto na rin to guys. Tikman natin yung ating karne kung anong kulang pa ba ng asin. Perfect. Sa akin okay na to, pero kailangan ko magdagdag ng kunting asin. Iodized salt yung ating gagamitin na additional. Kunti lang, mga 1 teaspoon. Para hindi siya ganun kaalat ba. Tansya na lang. 1 teaspoon pero dinagdagan. Magdagdag din tayo ng black pepper para maglasa-lasa pa kunti kasi parang hindi ko nalasan black pepper. Pero maraming spices na siya. So, yan guys. So, luto na to yung ating karne. Ang gusto lang kasi ng amo kong babae, medyo i-fry pa siya ng more hours pa. Hours talaga. Yan. So, kompleto ricados na yan siya guys. Maglagay tayo na lang lagay na natin yung tomato paste. Asan yung aking tomato paste? Ito. Kasi yung isang ganito is 3 tablespoon ang laman. So, maglagay lang ako ng 2 tablespoon. Yan, 1. Pero nabawasan na kasi ito kahapon ng konti. Yan, 2 tablespoon. Ayaw nila ng maraming tomato paste. Ganyan lang. Pampapula ba? Kasi iba naman talaga pag may tomato paste, mamula-mula yung ating niluluto. Pero hindi po kami naglalagay ng maraming tomato paste talaga. So, ayan lang. So, takpan natin ulit. Diba? Ganyan lang naman kadali. Ito lang yung luto ko ngayong araw kasi family day kahapon at marami sila pinaluto. So,
At ito naman, gagamit lang tayo ng kalahati. Nabawasan naman to kahapon ng isang cup na maliit para sa bata. Kasi, nag-boil tayo ng konti para sa batang malinggit kahapon. Yan. So, yan, ganyan lang yung lulutuin natin. Yan lang. Ito, iwanan natin to. So, yan guys. Ang ating procedure ng ating bechamel. Sana nakatulong na naman ako sa inyo sa mga hindi marunong magluto ng bechamel. Panoorin nyo lang yung video ko guys. Pero hindi natin mapicturean kasi na, ay, hindi ko pa pala na-off to. Oh my God, nagbula pa pala siya. Kumulo-kulo pa siya. Hindi ko pa pala siya napatay yung apoy. Tinakpan ko lang. Pero okay naman siya, hindi naman siya nag-dry todo. Yan nga lang, nagkulo-kulo pa siya kasi may apoy pa pala. Sorry naman. So, habang nag-aantay tayo ng ating macaroni, mag-ready tayo ng ating Pyrex na paglagyan. So, hayaan natin na mag-boil yung ating macaroni. Yan. Ito naman ang ating macaroni. Hayaan muna natin lumambot dyan. At tayo naman ay ibalik muna natin yung mga gamit na hindi na natin gagamitin. Ibalik na natin sa loob. So, wait a minute. I'm back. At ito na nga. Kinuha na rin natin yung ating mozzarella cheese. Ayan. Pinarbrand siya. Alam niyo, pag nilagay talaga sa freezer na, di ba, pag binili mo sa, pag binili mo sa grocery, di ba, hindi yan siya kapit-kapit. Tapos, pag nilagay mo sa freezer na ganun siya, kasi syempre, pag binili mo doon, may malamig. Tapos, pagdating dito, nainitan sa sasakyan, saka mo ilagay sa freezer. Ganyan na siya, buo-buo na siya. So, kailangan naman natin siyang at ito lang yung Pyrex na gagamitin ko. Yan. So, dito natin i-ready. Dito na lang pala. Kasi maglalagay tayo ng maglagay ako dito ng patungan nyo guys kasi pag hindi natin pinatong yun sa lagyan natin yung plastic kasi mainit yung Pyrex pag nilagay na natin yung ating karni. Ito naman naglalagay tayo ng para hindi magdumi ka agad yung ating lamisa. So, habang nag-aantay tayo na maluto yung ating macaroni at ating laham, yung giniling natin, kaya nakulo-kulo na yung ating macaroni. Pero parang feeling ko malaki ata yung lagayan ko at yung macaroni parang kunti lang ito. Hindi ko alam kung tama lang ba ito. Malaman natin mamaya pag naluto siya. So, ito naman yung ating karne. So, luto na to siya guys. Anuhan lang natin takpan tapos may nang apoy. Para sayang pa yung ilambot pa ng giniling natin. Habang nag-aantay tayo ng ating macaroni. At habang nag-aantay tayo ng ating macaroni, mag-ready ako dito ng sapin nitong paglagyan natin ng ito. Para makapalaga. So, yun guys. Para hindi mainit sa lamisa. Para hindi dumikit sa lamisa yung ating Pyrex. So, habang nag-aantay tayo ng nilaga nating karne, tayo naman ay ubugas at tanggalin natin itong mga nakatuyo na. Yan. Lipat natin yung iba, medyo may tubig pa dito.
Tubig-tubig pa din. So, ito okay na to. Maghuhugas tayo ng panibagong hugasan. Ganyan yung ating gawain guys. Pag may family day talaga, hindi ako makapag-video kasi papasok ka dun sa loob, lalabas, tapos gagawa ka dito, mayroon din nakaharap ka sa oven mo, may inuto pa. So, dito din natin ano yung ating macaroni. Kung nalang gamitin kumiskal sa ating macaroni. At hinugasan naman. So, patuloy na natin dyan para makatulog bago natin drain yung ating macaroni dyan. Tapos na tayo maghugas ng ating mga pinagamitan kasi kunti lang naman yung ating pinagamitan. Mamaya marami na kasi may kaldero na. Maghugas tayo ng ating kaldero. Pero ibabad ko pa rin din yan kasi yung pinaglutuan natin ng sauce ay ganyan ang nangyari at ganyan ang umapaw. Nagkulay yellow siya guys kasi alam nyo kung bakit. Dahil sa ano, yung sa Maggi powder. Maggi powder. Yan, malapit na lumambot yung ating macaroni. Madali lang din naman yan mag-boil. At halo-halo lang tayo sa ating karne. Lagyan natin ng kunting tubig kasi nagda-dry na siya guys. Kunti lang. Habang nag-aantay tayo ng ating macaroni. Kasi nag-a-add naman talaga ako ng tubig dito para ma-boil kunti yung ating giniling or yung laham natin. Laham mushroom. Kaya lang, hindi na ako naglagay kanina kasi parang nagtubig naman siya dahil sa kamatis napakarami. So, yan guys. Waiting na lang tayo sa ating macaroni. Ayan. Diba? Nag-boiled na siya. So, antayin natin yan hanggang sa matapos ang ating macaroni. Ay, malapit na siya maluto. Malambot-lambot na siya. So, wait lang. So, ito na guys. Kamusta mga guys? Ito na nga. I-drain na natin yung ating macaroni. Wait lang kasi ibaba muna natin kunti yung ating okay naman pa. Kainit na natin yung ating oven. Excuse me. At magsuot na tayo ng ating gloves. Kasi hahawak tayo ng kumain na rin ako guys. Pinost ko lang kanina. Kumain na ako. Itong ating karne, iinit natin. Ang gusto kong ilagay na lang ito lahat yung tomato paste. Sayang, kunti na lang din naman eh. Ilagay na natin. Additional na natin yung ating tomato paste.
sa'yo. Ang giling-giling ko. Para lang sa'yo. Bawal ka kumanta sa lutuan kasi makapag-asawa ka daw ng matandang mayaman. Sana all. Matandang mayaman. So, ang gagawin natin guys, maglagay tayo sa ating Pyrex. Ito, nakikita mo. Layo muna natin kunti. Yan! Perfect! Perfect! May corn flour kaya pumunta sa aking pero i-miscan natin muna yung ating macaroni kasi nadatnan ako nung amo ko na binoboil ko na sabi niya mamaya na raw so inayaan natin na yung tubig hindi natin tinapon ngayon natin itatapon sabi ko lalaki yung macaroni so sabi niya okay lang daw so yan sundin natin yan i-miscan muna natin to so iba-iba kasi talaga yung ano ng amo guys no napansin nyo yan dati sa dating amo ko alam nyo yung ano yung pinagkuluan ng macaroni yan yung ipagamit niya sa akin na ano i-additional doon sa ano sa pagluto ng karne so kapag may timpla ka na aalat pag nakalimutan mo ba na may timpla na yung karne mo tapos lalagay mo pa yung sabaw nung macaroni mo wala na nasunog na so yan guys first step ng ating bechamel Pyrex lagyan natin ng kunting sauce sa ilalim para hindi siya masunog pag nilagay sa oven then maglagay tayo ng mainit yung ating karne maglagay tayo ng macaroni dapat karne muna sa ilalim daw pero sige lang bechamel na lang ilagay natin ay yung ating macaroni muna so macaroni ayan so bali dalawang layer lang to ng karne ayan nakikita ba? Yan guys. At maglagay tayo ng karne. Maglagay tayo ng ating nilutong giniling or laham mafroom. Yan siya guys. So, hatiin natin kasi magdalawang layer tayo. Masarap to guys yung aking bechamel ito talaga yung mga gusto kong lutuin pagdating sa Pinas sana guys hindi kayo manawa sa aking ginagawang videos sa aking ginagawang luto-luto ayan tapos para masarap, syempre lagyan natin ng bechamel sauce sa taas niya. Ayan. Para hindi yan siya dry. At gusto nyo ng mas masarap, ito, yung mozzarella. Lagyan natin to guys ng ano, mozzarella sa bawat layer natin kasi saka kung hindi mo to tipirin yung damihan mo pero hindi ko talaga to siya damihan kasi ang kakain is yung ating mga oldies may nagbukas ng gate so hindi natin alam kung sino nagbukas baka binuksan nila sa taas yan then macaroni ulit
So, tatlong layer pala tayo ng macaroni. So, tama lang yan. Okay, cover na natin yan mamaya sa taas yung isa. Hindi masyado natin kadamihan yung macaroni kasi aapaw na ang ating sauce mamaya sa pinaka dulo niya. So, macaroni. Layer lang natin yan, guys. Yan. So, ilagay ko na lahat ng karne. Hindi ko na siya tipirin. Parang may matitirang konti. Parang marami naman ata pag inubos natin. Pero okay lang din yan para masarap. Ubusin ko na siya, hindi ko na siya tipirin. Kasi medyo malaki-laki naman yung ating pinaglutuan. Saka ito naman hindi naman masasayang kasi kumakain sila kahit na yung ngayon mo niluto, kumakain sila ng sunod na araw pa, kinakain nila. Unlike sa ibang mga amo na tatapon na nila kapag tapos na silang kumain, tapos bigay na sa inyo or minsan itatago sa ref pag ilang araw na saka ibigay sa inyo. Pero dito naman hindi, kinakain pa nila. Yun yung kagandahan dito kasi hindi luto ng luto, hanggat may pwede pa nilang kainin, kinakain nila. So yan guys, parang masyado ata na parami yung ating inubos ko na yung karne. Isang balot lang naman to. Minsan kasi malaki-laki ito yung nilutuan ko, dalawa lang yung kakain, pero okay na lang din yan kasi makakain pa naman next day, next day and next day. So ang lang kasi baka umapaw yung ating sauce mamaya. So lagyan natin ulit ng sauce. So, lagay ko nga itong nagbuo-buo na to para malusaw sa dyan. Saka hindi sila masyadong mahilig sa maraming sauce. Dati sa unang amo ko, gusto nila yung maraming sauce sa taas. Excuse me. Matching tayo doon. Yung hindi nakaharap sa ating ginagawang pagkain. Yan. Tapos takpan natin ulit siya ng macaroni. So, hindi rin natin nauubusin yung macaroni kasi aapaw yung ating sauce. So, ganyan lang. Medyo takpan lang natin yung ating karning nasa taas. Kasi marami naman yun yung ating macaroni. Ay, tumalon! May nanghingi. So, medyo i-press ko na lang para mag-absorb yung ating sauce dyan sa ilalim niya mamaya. Yan yung ating Kapatay ko to, itong nag-ano na kalawas. Then, lagay na tayo ng macaroni bechamel na siya. Lagay na natin yung ating sauce. Hindi ka din mag-charge tayo. Mainit ko tubig. So, yung ating sauce. Sauce Maria Josep. Yan, huwag kang umapaw. Ano na ilangan, ko? Pagkawan? Huwag kang umapaw. Ano na ilangan, te? Ay. Huwag kang umapaw. Live. Yan, tapos Live stream. Pare, ito yung Japon ko. Batay na lang ito. huwag na natin kadamihan ng sauce. Ganyan lang. So, may natira tayong kaunti. Tapon na natin yan kasi hindi naman natin magamit next day. Masisira lang. Masisira ang buhay mo. Ay, sus ah. Tapos, lagyan na natin ng
Ito na yung ating toppings na mozzarella. Wala mo siya. Ate? Tapos, ito guys, pagtapos na to, bali 20 minutes lang to sa baba or 30 minutes, pwede na siya. Tapos, ipa-brown na lang yung sa taas, yung mozzarella. So, ganyan ang mangyayari sa ating bechamel. At masyadong umbok kasi napadami yung macaroni sa baba. Tapos, tinipid sa taas. At may natira pa tayong konti, gawin nating sopas. Yan. So, ayan ang ating bechamel. Takpan na natin at ilagay sa oven. Dati hindi ko to alam. So, yung mozzarella dumidikit sa foil. So, ngayon, maglalagay tayo ng baking paper. Sa mga kira, maganda rin. Yung foil ko dyan at wala. At nawawala yung ating foil. Kasi ito yung sa mga muna Kahapon kasi tumulo dyan. So, ang nangyari is, wait lang guys ha. Ayan. Baking paper, tapos lagyan natin ng foil. At pinainit na rin natin yung ating oven. So, ready na siya ilagay. Mga 20 to 25 minutes natin para mag-absorb lang yung yung sauce pababa. Ayan. Tapos, ipa-brown natin sa taas. So, yan lang yung ating bechamel, guys. $20 to 30 minutes sa baba, tapos mga 10 to 15 minutes sa taas, yung mag-brown lang yung mozzarella kasi luto naman na siya lahat. So, ito naman sa baba, medyo matagal kasi kailangan yung ating sauce, kailangan ma-absorb pa baba ng ating macaroni. So, yan guys. Lagay na natin sa oven. Oh, mainit. Kasi pinainit ko na yung oven ko. So, yun na siya guys. Nasa loob na siya ng oven. So, okay na yan. So, mag-bye na ako sa inyo guys kasi naglinis na ako ng aking kusina. At baka ma-board na kayo sa pagpanood. Kaya, bye guys. Thank you very much. God bless sa inyong lahat at sa makapagpanood ng aking videos. Sana panoorin niyo po. Bye. God bless.